Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Itong si Cabral, itong si Cabral, lumalabas ngayon, may dalawang anak ito, mga kabunyog, na talagang ginamit ni Cabral para para sa malusutan. Ginamit ni Cabral itong dalawang anak niya. Ang isang anak niya, ang pangalan Chien, at saka yung isa ang pangalan ay Colin. O grabe ito, mga kabunyog, aabot ng 520 million ang pinapaniwalaang ano dito. Ito lang yung isang anak niya, yung Colin, anak ni itong, di ba, yung di umano'y nagpakamatay, na dating USEC ng DPWH, si Catalina Cabral. Ano ito? Yung isang anak niya, yung nagangalan na di umano'y Colin, 24 years old pa lang to Walang nakarehistrong negosyo to. Pero may 125 million sa bangko noong 2025 lamang at 92 million pesos sa insurance transactions. Matindi, ano? Kumbaga, para malusutan ni Catalina Cabral, pinangalan niya sa mga anak niya, mga bank accounts, saka mga insurance policies. Itong Colin, yung medyo bata niya pang anak, 24 years old, wala namang negosyo, 24 years old pero may account sa bangko na 128 million pesos. Ang source ko dito, ano ito sa mga dyaryo ito. 2025, 128 million itong Colin Cabral. 92 million ang insurance policies. Grabe. Wala namang dapat na malaking kita itong si Cabral, si Catalina Cabral, kasi 228,000 ang kanyang sweldo kada buwan. Kahit pa sabihin mong 25 years ka sa DPWH, 228,000 ang sweldo mo, at saka nagsweldo siyang 220,000 monthly, nitong USEC na lang siya. Pero hindi naman siya, nung pagpasok niya, hindi naman siya USEC yan. Nagsimula muna siya sa mababang level siyempre. Kaya questionable talaga ito. Kaya lang, para nga maitago yung kanyang pera, na tinatayang umaabot ng 520 million, saan naman galing yung 520 million? Wala naman silang negosyo. Nilagay niya sa kanyang mga anak. Ito, mga kabunyog. Sabi dito, 317.97 million na mga insurance-related placements. Linagay ni Cabral, ni Catalina Cabral sa dalawang anak niya. 210 million kay Chien. 106 million kay Colin. Imagine niyo yan Insurance-related placements ito. 317 million. Tapos, nung 2024, 2025, may mga major withdrawals sa account na 129 million. Over-the-counter withdrawal nung 2025, 33.7 million. Ganon. Ito bakit to nalalaman? Bank accounts ito. AMLAC ang nag-ano nito, mga kabunyog. Kaya siguro hindi na kayang lusutan ni Cabral. Hindi niya kaya ng lusutan. Kaya sabi nga, di ba, nagpakamatay. Anyway, so ang ginamit ni Cabral, yung dalawang anak, yung Colin at saka Chien, linagay niya sa mga insurance-related placements, 317 million 210 million dun sa Chien, 106 million dun sa Colin. Grabe, At grabe ang mga nitong initan na ng issue ng flood control, nagkaano na ng mga withdrawals. 129 million nitong 2024-25, 33 million nitong 2025. Grabe. Kaya ito, mga kabunyog, na-freeze na yung mga assets, yung mga bank accounts, saka yung mga sa insurance policies ng mga anak ni Cabral, na-freeze na ng AMLAC. Kaya, mga kabunyog, grabe talaga. Saan naman kukunin yung 570? Kasi 520 to 570 million ang estimated na mga pumasok sa bangko at saka mga insurance related placements ni Cabral. Talagang ginawan niya ng paraan. Hindi niya siguro kung hindi pumutok itong issue ng mga flood control, lusot na ito, mga kabunyog. Lusot na ito.
Kaya salamat na lang at pumutok yung issue ng flood control. So nalagay sa hot seat itong si Cabral. Kaya isa yung mga transactions niya, bank transactions niya ng pamilya niya sa siya nalagay ngayon sa ng AMLAC, radar. Kumbaga nalagay sa radar ng AMLAC. So dahil may power ang AMLAC na tingnan yan, ito na ngayon ang natuklasan. Grabe. Ang ginawa pala ng yumaong itong si dating dating DPWH si Cabral, ginamit yung dalawang anak. Grabe. Yung isa 24 years old tapos may 24 years old tapos may deposit ka sa account mo na ano ba 'yun? Ilan ba yung sinabi ko kanina? Oh, 200 ano to? 128 million account sa bangko. Oh, tapos itong kulin Hmm. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mano talaga to. Nakita na ni Cabral, hindi niya kayang i-explain 'yon. Ano na talaga 'yon. ha? Kaya ano ito? So makikita nyo, dalawang undersecretaries yan ng DPWH. Si Bernardo saka si Cabral. Si Bernardo, nung naipit na, nag-cooperate na. Kaya ngayon, state witness siya. O no, nag-appear siya nung isang araw doon sa hearing sa Sandigan, inamin niya sa 2024 to 2023 to 2025 dahil doon sa mga kontrata kay Saldico, tumanggap siya ng 130 million. Balato lang daw yun. Oh. Hindi pa kasama yung mga kickbacks niya doon kay Bong Revilla, kay Chis Escudero, yung mga kabunyog. Kaya ang dito, ang napakalaki talagang dito mga kabunyog, pinag-uusapan dito hindi na 10 million, 5 million. Ang mga ordinaryong manggagawa ng gobyerno kapag na-involve sa mga korupsyon, katiwalian, kahit 50,000 lang yan, 100,000, kulong na yan. Ito mga kabunyok, ang pinag-uusapan natin dito, balato lang. 130 million, isang balatuhan yan lang yan. Tapos si Cabral, kahit pa sabihin mong Yusek yan, ang sweldo nga monthly, 228,000. Kailan lang naman siya naging Yusek? Sabihin nating 10 years ago siyang naging Yusek. Ay, paano ka nagkaroon ng 520 million to 570 million na deposits? At saka mga insurance-related placements. Kaya ito, matindi ang mga nangyaring ito mga kabunyog. Kaya sabi ko, hindi natin to pwedeng wag ng pag-usapan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.